guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, meron akong sample na picture at saka itong mga art. Original po ito. Sa akin po, ako pong naggumawa nito. Ano? So ngayon, doon po sa mga magre-request ng energy healing, soul cleansing, connecting with your spirit guide, connecting with your loved one, connecting with your pet. Ito po ang ginagamit ko. At saka yung Akashic reading din po. Okay? So, lahat ng pamamaraan ko, hindi po ako gumagamit ng baraha, kundi through meditation. At hindi yun na kailangan po ng appearance. Okay? Kaya nga, bilang kapalit, yung picture ang kailangan ko. Halimbawa, gusto nyo ng energy healing. So, kailangan ko ang picture nyo, and then yung full name nyo, yung birth date nyo, yung gender nyo. At isisend ko po ito sa inyo, itong aking original art, at ipapablow ko po ito sa inyo. And then habang i-blow nyo, sasabihin nyo na I am giving you a permission to cleanse my energy. 3 times po yon. Tapos i-blow nyo. Ngayon naman, kung connecting with your loved one. So, kung sino yung namatay na kamag-anak nyo. Tapos yung name nung namatay, then yung birth date niya, yung gender niya. And then, at the same time, ganun din po, magsisend ako sa inyo nitong original art ko at i-blow nyo rin po. Sasabihin nyo na I'm giving a permission to connect my kuya or my mommy or kung sino man yun. Tapos, i-blow nyo po itong aking original art. Okay? 3 times din po yon. So, lahat po ganun ang pamamaraan ko. At the same time, ganun din po sa Akashic reading. Sa Akashic reading, ang kailangan ko naman yung mismong picture nyo, kayo. Kasi babasahin ko kayo. So, yung past life nyo, ang Akashic reading, Akashic record reading. So, kailangan ko po ang inyong full name, kung babae po kayo, yung sa pagkadalaga nyo. Tapos, nag-asawa kayo, di ba? So, first name, middle name, and last name. Tapos, pakisabi na rin kung ampun kayo o hindi. And then, birth date nyo. Tapos, gender. And then, magsisend din ako sa inyo nito at kailangan i-blow nyo rin po. So, I'm giving you permission to see my Akashic record. Tapos 3 times and then blow. Ganon. Okay? So, sample lang itong sinasabi ko. Once na nag-request kayo, bibigyan ko pa kayo ulit ng instruction. Okay? So, lahat ng pamamaraan ko po through meditation ito. Okay? Connecting with your spirit guide, connecting with your pet, which is kailangan ko yung picture ng pet nyo. Kung may pangalan yung pet nyo, ilagay nyo na rin yung pet nyo. Okay? And then, connecting with your loved one. And then, healing energy, yan, soul cleansing, gagawin natin yan. So, the same po ang pamamaraan ko. Need ko po ang picture, and then etong aking original ancient art, yung full name, birth date, gender. Okay? So, doon sa mga nagtatanong, yan po ang pamamaraan ko. Through meditation. Hindi po ako gumagamit ng baraha. Okay? So, move on na po tayo sa ating. Okay, Cancer, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin kung anong pagbabago magaganap sa iyo this coming January, unang buwan ng year 2025. Okay? Baka mayroong mangyayari sa iyo, hindi mo lang namamalayan, or meron kang sariling expectation, at gano'n na rin yung sa person mo, alamin natin. Okay? Never-ending story. Ito yung last na tumalsik. High power, peace, and then never-ending story, deep knowing. Tayo ng isa dito sa Talagang siya yung lumabas eh. Okay. Pareho yung color dito, no? And then dito, the same, may pagka-bluish. Ganyan talaga pagka psychic. Kailangan gamitin mo ang intuition mo. Okay, so Cancer, nakakita ako dito sa mga kaganapan mo, sitwasyon mo, energy mo, na masasabi ko Cancer, tingin ko sa'yo, meron kang high power dito eh. Tingin ko, naghahangad ka ng malamang deep relationship.
maaaring romantic proposal dahil meron tayong ibon, ano, tapos may dala siyang parang olive leaves, ano, dito rin, no. So, ibon din o ibon. Ngayon, maaaring naghahangad ka ng proposal, maaaring pangarap mo sa ngayon pa lang. And tingin ko sa'yo, Cancer, you are following your heart naman. Sa kabila ng ganito ang itsura mo, you are following your heart. Para sa'yo ha. Pero ikaw kasi ang Cancer na meron kang ideal woman, ideal man, or ideal person, pag-uugali ng tao, or ideal relationship. Ano? Or masasabi kong ideal lifestyle, family lifestyle, ganyan. And more on gumagana dito ang iyong imagination. Tingnan mo naman, yun dito sa ano niya, sa bandang uluhan niya, ano? So more on gumagana sa iyo ang imagination mo rito na sana ganito, sana ganyan. Pero nakikita ko rin sa iyo ang pagkalito mo rito, ano? Tingin ko, Cancer, ano, yung love life mo open sa mga tao. Ibig sabihin open, baka open sa social media. Siguro panay ang post mo, para ipaalam sa mga friends mo na meron kang happy life, or happy relationship, or happy ka sa buhay mo ngayon, kaya may karelasyon ka man o wala, basta ini-express mo yung sarili mo. Ano? Hindi lahat, ano, baka yung iba sa inyo, ganun. Especially sa mga single. So ngayon, maaring yung iba sa inyo, no, maaring ikaw, Cancer, ikaw ang may sitwasyon ngayon na hindi mo siguro naiintindihan talaga ng husto. Maaring immature ka pa, kulang ka sa kaalaman, karanasan, ano pa ba? Experience, karanasan nga. Pasensya na. So, maaring pagdating sa isang relasyon, ano, or yung iba sa inyo, hindi relasyon, or isang responsibility, ano, kung may kulang ka, may kakulangan ka doon. Tingin ko sa'yo, marami ka namang pangarap. Marami kang ideas. Marami kang gustong ganito, ganon, ganyan. Ano? Kung may karelasyon ka, kailangan mong makipagkompromiso, makipag-ayos. Ano? Cancer, kung yung iba sa inyo, ano? Baka meron kang, baka ikaw ang Cancer na may karelasyon, tapos itong karelasyon mo may sabit. Ano? Maring alam mo or maring hindi mo alam. Or baka ikaw mismo, Cancer, ang may sabit. Ikaw ang may karelasyon, or baka ikaw ang may asawa, hindi pa kayo anal, hindi pa kayo hiwalay, tapos pumasok ka sa isang relasyon, nakipagrelasyon ka. Pero Cancer, kaya may asawa ka o wala, sinasabi ng baraha, kinakailangan mo dito ng peace resolution. Ano? Itong person mo, Cancer, lalo na kung ikaw may karelasyon na Cancer, ano, mukhang nais niyang matinong communication para matapos na ang inyong conflict. Baka yung iba sa inyong Cancer, ikaw rin mismo, ito rin ang gusto mong maganap, ano? Magkaroon kayo ng kaliwanagan, magkaharap, maglabasan ng tunay na saloobin, ano? Kung ano ba yung nararamdaman ng isa, kung gusto ba ng laya, kung nahihirapan na ba sa sitwasyon nyo, hindi na ba masaya, lahat yun. Gusto nyo mag-usap ng masinsinan, maglabasan ng kung ano man na nararamdaman. Pero tingin ko, no, Cancer, sa nakakita ako sa barahang ito, itsura na lang ito, no? Tingin ko, ikaw ang Cancer na meron kang pagsisisi. Meron kang nararamdamang pagsisisi dito, ano? Kaya, gusto mo makipag-ayos. Malamang Cancer na naghahangad ka ng kapatawaran sa person mo. Ano ba masasabi ko? Air. Ano ba ang mga air sign? Baka Cancer, ang person mong ito
Gemini, Libra, Aquarius. Ano? Then, masasabi ko, no, siguro may nagawa kang pagkakamali, Cancer. Hindi ko alam kung malaki ba or ano, or baka talagang pumasok ka sa isang third party kasi merong mukha dito. So, ikaw nang bahalang mag-adjust dyan, Cancer. Pero, mo, nasa loob ng tiyan mo yung mukha nakatago. Pero, sa nakakita ako sa baraha mong ito, no, para sa'yo, hindi mali ang nagawa mo. Para sa'yo, hindi ganon kalaki ang issue. Pero itong person mo, ang hangad niya, magkaayos kayo. Pero, bago kayo magkaayos, gusto niya, Cancer, gusto niya mag-sorry ka sa kanya. At saka lang siya makikipagbalikan sa'yo, makikipag-ayos sa'yo, makikipag-usap. Sa kanya lang, parang gusto niya maramdaman dito yung sincerity mo. Kasi kung ikaw nahirapan ka rin, ako rin nahirapan. Yan ang gustong iparamdam sa'yo ng person mo. Kaya gusto niya, mag-sorry ka. Yan ang unahin mong, yun ang hinahangad ng person mo. Kung ayaw mo makipagtalo, kumbaga ayaw mo makipagtalo sa akin, then, ganun ang gawin mo. Tingin ko, ganun din itong person mo. Hindi niya gustong magkasakitan kayo or hindi niya gustong maglabasan kayo ng hindi magagandang salita, yung magpapalitan kayo ng mga parang sumbatan, yung ganyan, iba't yung magbabangayan. Pareho naman kayong malamang na before nagawa nyo na yon. Ngayon, this time, yung iba sa inyo, no, hindi lahat, ayaw nyo na ng ganun. Or baka yung iba sa inyo, hindi man kayo mauwi sa ganyan, dire-diretso na sa demandahan. Kaya ngayon ang parang iniiwasan ng person mo. Baka isa sa inyo, ganun na lang ang iniisip nyo. Pero ang person mo, hanggat maaari, kung may iwasan yung ganyang klaseng pamamaraan, iwasan muna. Kaya naghahangad siya ng, kumbaga, gusto niya mag-sorry ka kasi, yung iba sa inyo. Pero ang nais niya lang kasi, makasigurado na hindi na magaganap ulit yung pagkakamali, yung issue na nangyari ngayon, ayaw niya nang maulit yon, Cancer. Kung ano man yung naging issue niyo. Kaya kung magsisisi ka, siya rin magsisisi sa mga pagkukulang na nagawa niya. Tingin ko naman itong person mo, Cancer, magpapakumbaba itong person mo. Siguro, magpapakumbaba siya na parang, tinan mo naman mukhang mabait ang niya, ang mukha niya dito. Magpapakumbaba to. Aaminin niya na, siguro meron akong pangit na side, kaya nagawa ito ni Cancer. Kulang ako, may pagkukulang ako. Kaya tingin ko magpapakumbaba siya. At siguro, malamang yung iba sa inyo magpapakumbaba dahil merong mabigat na rason. Kaya para matapos na lang, para wala ng gulo, magpapakumbaba ako. Kasi may rason. Kaya mas hahangarin ng person mo na magkasundo kayo kaysa sa mag-away-away pa kayo. Magpalitan ng sama ng loob, ng sumbatan. For example, magkasama kayo sa negosyo, or baka merong batang involved. Kaya as much as possible, ang gusto ng person na to, magkaroon kayo ng matiwasay na usapan. Pero alamin natin kung ano talaga yung tunay nararamdaman ng person na ito, no? Para makasigurado tayo, Cancer. Kung naka-resonate ka dyan, then take it. Kung sa tingin mo hindi yan ng iyong then walang problema yan. Okay, kuha tayo ng baraha dito. Actually, meron ka din ditong angel number na masasabi ko, 323. At 43, tapos 2, 34. So, kung ano yung gagawin mo, magre-reflect sa kanya kasi. So, ganun din siya. Kung ano yung gusto niyang gawin, magre-reflect din sa iyo. Kung anong kanyang hinahangad. So,
Ayan, ang daming naglabasan sa'yo. Ano yung unang nalaglag? Education, 35. Intention, strength, 44. 47. Sacred pool and field of dreams. Ayan, field of dreams. So, dito sa baraha mo, Cancer, masasabi ko na itong person mo, mukhang nagkaroon din siya ng ng realization. Mukhang may natutunan siya sa kaganapan na nangyari sa inyo. Okay, nagkaroon siya ng realization. Iniisip niya na, mukhang nagkulang ako sa'yo, Cancer. Hindi niya napanghawakan ang inyong samahan. Kaya para sa person mong ito, Cancer, kung ano man ang pagkakamali mo, pagkakamali ko, lalo na yung pagkakamali niya, para sa kanya tatanggapin niya yun. At yung pagkakamali mo, patatawarin niya yun. Patatawarin ka nito, Cancer. At gusto niya kasi, yung pagkakamali rin niya, patawarin mo siya. Kung naghirap ka, kung ano naranasan mo sa kanya na yung pangarap mo na hindi niya siguro naibigay, yung gusto mo na hindi niya naibigay, meron kang hiniling na hindi niya napakinggan. Kung ano man yon, mga pagkakamali niya, meron ka rin pagkakamali para sa kanya, which tingin ko naman binabalance niya talaga. Pinipilit niyang unawain ang inyong mga kaganapan sa inyong samahan. Kaya, kung ano man ang pagkakamali mo, tatanggapin niya yon. Patatawarin ka niya. At gusto niya rin patawarin mo siya. At kalimutan niyo na yung inyong mga dalamhati. Or Cancer, kalimutan mo na yung naidulot niya sa'yo na sakit. Malamang na nasaktan ka rin sa ginawa niyang, kung ano man ang ginawa niya sa'yo, na meron din naman siyang natutunan doon. Nagkaroon din siya ng self-realization. Nakita niya rin yung sarili niya. Meron siyang napagtanto doon eh. At para sa person mo, pareho lang kayo nakaranas ng depression. Kung na-depress ka, siya rin depressed dito. Naman yung maliit na to. Na-depress din siya. Okay? Yan ang naramdaman niya. At para sa kanya, tinanggap niya yun. At inaamin niya sa'yo na yung, kumbaga, yung depression na naranasan niya, ikaw, siya, pareho kayo, meron kayong nararanasan na hindi maganda, naramdaman, at kung ano mga kinilos nyo na naging kinalabasan, yung naging outcome, na baka isa sa inyo napaka tapang, isa naman wala sa lugar ang katapangan, tapos later on ang hina, nawala na ng hindi na alam kung paano lalaban. Kaya eto sinasabi sa inyo ng baraha, kung ano yung mga kinilos nyo nung past, ikaw at saka yung person mo, parang para sa person, naging F yung P. Para sa person mo, nagkaroon na siya ng clarity. Kaya ngayon, mas pipiliin niya yung happy life. Nagkaroon na talaga siya ng clear intention dito eh. Kaya, kumbaga, dito magmula sa, sa araw, buwan, may bumababang na parang mga bituin. So, nagkaroon siya ng self-realization dito. Nagkaroon siya ng clarity. Ngayon, mas pipiliin niya ang happy life. At mukhang nakapag-desisyon na to na ayusin ang inyong samahan. Kaya talagang babalansehin niya, which is mahirap balansehin. Biruin mo, ang laki-laki nito, tapos eto lang, paano niya babalansehin niya, tapos eto lang yung pwesto niya. So, pipilitin niya hanggat makakaya niya. Gagawin niya as much as possible. At naging aral kasi ito, yung mga kaganapan na nangyari sa inyo para sa person mo ito. Kaya, kumbaga sa person mo, hindi lang basta-basta mahal niyo ang isa't isa. Hindi yun dahil sa, ang gusto niya kasi from now on, na parang baguhin niyo. Hindi dahil sa lalaki siya or babae siya, mamahalin mo siya. Dahil sexy siya, gwapo siya, mamahalin mo siya. Or dahil sa kung anumang kadahilanan, mamahalin mo siya. Hindi lang yun ang gusto niya. Ang gusto ng person mo, magmahalan kayo bilang isang tao.
may respeto sa isa't isa. Kumbaga, hindi lang basta dahil meron kang pagnanasa, ano, hindi lang ganun. More on, malaki ang ano nito, pangarap nitong person mo. Kaya, hindi lang yung ngayon ang pangarap niya. Yung, hindi ko alam kung ilang taong kayo, no? Pero kung bawa, let's say, nasa 30 pa lang kayo ngayon, at bata-bata pa kayo, or baka iba sa inyo, mag-asawa na kayo. So, panghabang buhay, pangmatagalan, ang hanap na ano nito, which is ikaw naman din, kasi tingin ko, meron ka rin naman ganong klaseng pangarap. Which is nagmamatch nga kayong dalawa eh. Yun nga lang, nadala kayo sa tukso ng kung ano man ang ginawa niyong pagkakamali, ikaw, Cancer, siya, ano, tingin ko pareho din naman kayo may mga kasalanan dito, pero yun ang gusto ng person mo. Kaya Cancer, kung ang gusto mo ay talagang deep, yung dream mo, no, deep relationship, or kung gusto mo talaga ng romantic proposal from this person, or meron kang talagang ideal life, na malamang na siguro kinikwento mo na rin sa person mo, na sana ganito tayo, ganyan-ganyan, or yung dreams ko, ganito, ganun. Kaya, eto, parang hindi naman ang hangad ng person mo, Cancer eh. Kung ikaw naghahangad ng ganun, siya rin. May dreams din siyang ganun. Kaya ang nararamdaman ng person mo, maging active kayo sa inyong samahan. Kung dati hindi, nagkamali, ngayon, about this time, ang nais niya, ang hangad ng person mo kasi, meron kayong yung isang samahan na merong pagkakaunawaan. Yung isang samahan na yung natututo kayo sa pagkakamali nyo. Ano? Hindi yung pag nagkamali, parang ida-down, away, wala na. Hindi. Ang gusto nga nito pang matagalan eh. Kaya, pag once na nagkamali, mag-uusap, tapos dapat merong matututunan doon. Kasi nagkaroon na to ng self-realization eh. Hindi ko alam kung ilang taon itong person mo, pero mukhang ganun siya. Ano? Nakaramdam siya na kailangan niyang baguhin yung pamamaraan niya. Malamang na, Cancer, ikaw rin pinaalam mo sa kanya. Kaya meron kang ginawang para sa kanya kasalanan, pero para sa iyo hindi kasalanan yun. Pero sa ginawa mong action, nagkaroon siya ng realization. Kaya ito ngayon ng ano, parang naging aral din sa kanya yung ginawa mo. Kaya naghahangad siya ng sorry mo eh. Ngayon, pag nag-sorry ka, doon parang lalambot din yung puso niya na parang, syempre ego nyo tong pareho eh. Hindi lang kayo Cancer, lahat ng tao may ego. Kaya tingin ko, malamang na yan ang nangyari sa inyo. No? Pero, kaya nga nararamdaman ng person mo na dapat maging active na kayo ngayon sa inyong samahan, kung compare sa dati Kung dati hindi nyo nagawa yung ganito, hindi nyo na-realize, ngayon, ang gusto niya, meron kayong pagkakaunawaan. Kung dati na sinasabi mo, ay dati naman kami ngayon, mas magkaroon kayo ng pagkakaunawaan. Kung dati, okay lang, mas magiging okay. Yun ang ano niya. Kung meron kayong pagtatalong nonsense, ngayon, dapat alamin niyo na yun. Kailangan education nga eh. Ano? Lahat ng mga kaganapan na nangyari sa inyo, dapat meron kayong natutunan. Actually, sa samahan talaga, ganyan naman talaga, di ba? Pagka nagkamali, dapat meron kang natutunan doon at i-apply mo sa susunod. Kaya ito ang nangyari sa person mo. Ano? Kaya yun ang kanyang hangad. Naway magkaroon kayo ng pagkakaunawaan. Ano? Kaya para sa person mo, kung hindi niya kayang, parang kasi pagsisisi rin to no? Dati siguro hindi niya nagawang paglaanan ka siguro ng oras dahil sa busy siya sa trabaho or sa kung anong kadahilanan. Pero ngayon gusto niya more on bonding, kaya nga pipilitin niya ibalansehin. Ano? At kung hindi ka niya pinahalagahan dati, ngayon papahalagahan ka na niya. Bibigyan ka niya na ng kakaibang atensyon. Ngayon kasi gusto niya ayusin yung kanyang pamamaraan, kasi nga nagkaroon na siya ng awareness na hindi pala tama yung mga ginagawa niya. Malamang ikaw rin na nagparamdam sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng realization. Yung kanyang kamalian, naramdaman niya, at yung gusto niyang i-correct. Pero bago niya ma-correct to, kasi nga ego, gumagana pa rin dito ang ego. Ano? Malamang na hindi kayo nag-uusap dito ng heart to heart talaga na yung sasabihin mo talaga yung ganito. Kasi nga,
pag may ego talaga ang tao, ano eh, iba yung sinasabi mo sa bibig mo na nararamdaman mo sa loob ng puso't isipan mo. Minsan yung bibig mo lang ang dakdak ng dakdak eh, pero ang totoo, pare, may mga ganyan, di ba? Yung sasabihin, hiwalay na tayo, pero ang totoo niyan, ayaw naman makapaghiwalay. Break na tayo, pero ang totoo niyan, ayaw naman makipag-break. So, malamang yung iba sa inyo, ganun. Kaya itong person mo to, once na makita niya lang na ikaw, Cancer, meron kang konting amor, pagpapakumbaba, tingin ko siya rin, maglalaylo din siya. Kaya, siya rin mismo magpapakumbaba, magsasorry. At i-correct niya rin yung kanyang mga pagkakamali. Ano? Kaya kung kayo ng person mo, Cancer, nakakaranas kayo ng pagdurusa, naghihirap kayo, dito nagdudurusa din, ang gusto ng person mo, magkaayos kayo, magkapatawaran kayo. At isa pa, sa tingin ko, marami siyang ipapangako talaga sa iyo. Babalansehin niya talaga. Tingnan mo, laki naman bola dito. Kaya marami itong ipapangako sa iyo, Cancer. Alamin natin kung anong pagbabago magaganap sa inyo dito sa buwan ng January. Bago magaganap. Kay Cans, uy, ang dami naglaglagan. Oh, broken heart. Broken heart. Broken heart. Strategy. And yin and yang. Okay, third chakra. Tapos, door to personal healing and happiness. Okay, so meron ka ditong door to personal healing and happiness, yin and yang, strategy, broken. Alam mo, Cancer, nakakita ako sa barahang ito. Door to personal healing and happiness. Nakabukas yung pintuan. Then dito, meron tayong strategy, journal. May compass, may mga roles dito. So, Cancer, masasabi ko, ikaw ang Cancer na maraming choices. Marami kang choices sa buhay. Lalo na kung ikaw ang Cancer na bata-bata pa ang edad mo. Minsan nagkamali ka, pwede ka pa namang, may chance ka pang makapagbago, pwede ka pa namang makapagbagong buhay. At kung dati nagpapantasya ka lang, tingin ko sa'yo, Cancer, yung ganyang pag-uugali mo, ang magbabago, isa rin niyang magbabago sa'yo. Mas magiging klaro ka na rin sa gusto mo sa isang relasyon, kung ano ba ang nais mong relasyon, dahil ayaw mo nang lumuha eh. Ayaw mo na, ayun, piniga mo na yung luha mo dito. Ayaw mo na rin masaktan. Ngayon, gusto mo, ikaw rin mismo, gusto mo ring mabalance, yin and yang, feminine and masculine, which is eto ring person mo, gusto rin ng balance. So, pareho, nagmi-mirroring din kayo ng feelings ng person na to, At yung kasi nagpapantasya ka dito eh, dito, field of dreams ka din dito, diba, sa strategy. Meron ka rin intention. So, masasabi ko, kung ganyan ang pag-uugali mo, lahat yan, tingin ko, medyo magmamature ka this coming January, mas magiging klaro ang gusto mo, ang intention mo sa relasyon, kung may karelasyon ka sa inyong relasyon, or sa mismo ikaw, siguro, sa layunin ng buhay mo, magiging klaro ka kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo. So, yan ang sinasabi sa inyong baraha. Magkakaroon ka ng clarity, lalo na kung ikaw ang Cancer, na hindi ka pa makapagpasya dahil sa marami kang option. Kaya tingin ko, ikaw mismo Cancer, susuriin mo yung mga bagay-bagay na may mga, ano ba may pakinabang sa'yo, eto bang bagay na to, iba't ng tao to, may pakinabang ba sa akin to, o wala bang pakinabang to? Kaya sinasabi ng baraha na ang bawat option na pagpipilian mo ay makakabuti naman sa iyo. Ang kailangan mo nga lang, strategy. Kailangan mo ng strategy dito. Kaya susuriin mo yan. Dapat alamin mo sa sarili mo kung ano yung may pakinabang, walang pakinabang. At ang bawat ng option na pagpipilian mo, hindi naman sinasabing negative or positive. Makakabuti sa'yo. Bakit? Kasi lahat ng gagawin mo, lahat ng pagdidesisyon, may matututunan ka dun. Bawat kilos na gagawin mo, lalo na itong buwan ng January. Mari wala kang malay. Wala kang concrete plan para dyan.
pero may mga kilos kang gagawin, na hindi mo alam, yung energy mo magpapakilos sa iyo, at mukhang may magandang kalalabasan naman sa tingin ko, na makakabuti talaga sa iyo na maging klaro ka on the first place. Para alam mo kung saan ka talagang destinasyon. Sa simula pa lang, alam mo na. Okay? So, yan ang sinasabi sa iyo ng barahan natin. At saka, alam mo, no, Cancer, kung sa tingin mo, yung, let's say, dati mong pangarap, na feeling mo, ang hirap abutin yung dati kong pangarap, tingin ko, this month of January, maaabot mo yan kung ano bang dreams ang meron ka. Pero kailangan mo pa rin balansehin din. Ikaw rin kailangan mo magbalanse. Kung may karelasyon ka, kung yung person mo nagbabalanse, dapat ikaw rin magbabalanse ka. So, tingin ko, this January, kung ano man ang kung ano bang pangarap mo na nais mong maabot, tingin ko mapapasa kamay. Malamang na malalapit mo nang mapasa kamay yung iba sa inyo. Maring hindi mo kailangan pumili between sa person mo or sa dream mo, kung ano man dream mo. Maring yung ibang Cancer, yung nais mong matamong bagay, tao, or lugar. Kaya nakakabuti sa Cancer, mag-ingat ka sa bawat desisyon na bibitawan mo. Okay? Kailangan maging klaro ka, maging aware ka. Okay, Cancer? Cancer, baka yung iba sa inyo, for example, may asawa kang Cancer. Malamang na hindi mo pipiliin ang asawa mo. Hindi lahat, yung iba baka pamilya, or baka marami ka pang dapat na pagpilian, hindi lang pamilya, hindi lang baka trabaho. Kaya kailangan mo talagang maglaan ng oras, Cancer, sa pag-iisip. Malamang isa yung pagbabagong darating sa iyo. Kung dati hindi ka nag-iisip, ngayon matututo ka ng mag-isip. Maaring trabaho, maaring karelasyon, maaring magkaroon ka ng self-realization dito na this coming January na ay parang hindi mo na ako magpo-focus sa ganito, dito muna ako. So, meron kang magkakaroon ka ng clarity dito eh. Pero alamin natin kung ano yung mga kaganapan mo dito this January. Lumabas ang isa. Kuha tayo ng barahan natin. Dahil sa ganyan nga ang energy mo, baka meron ka bang kaganapan na mangyayari this January. Malamang na hindi, tatlo sila. Malamang na hindi mo maiiwasan. So, alamin natin kung ano ba yung hindi mo maiwasan dito. Dalawa yung nakuha ko. Sige na, sama na yan. Okay, so ito, dalawa yung nakuha ko. Daydreams and decision. Field of dreams. Listen, find balance. See? Lumalabas talaga yung balance dito sa iyo, dedicated effort, and then solar plexus. Ayan na, lumabas na. And then meron kang change your focus. Change your focus. Tangka muna. Change your focus. Una, Cancer, ang hindi mo maiiwasan dito, mukhang kailangan mong mag-travel. Kailangan mo mag-travel. Kailangan mo mag-spend time alone. Yan ang sinasabi sa ng baraha. Hindi lahat, pero yung iba sa inyo. Maaaring kailangan mo makipag-bonding sa family, mag-dedicate ka ng oras sa iyong family, sa iyong karelasyon, yung iba sa inyo. And then, hindi mo rin maiiwasan ang magmamadali. Ang pagmamadali dito. Cancer, magmamadali ka. Kasi, gusto mo agad-agad magdeklara ng desisyon. Maglabas. Tingin ko sa'yo magpapanik ka dito eh. 2-2. 2-2-2. 2-2. 22. 44.
Yes, magpapanik ka dito. Malamang na gusto mong umiwas sa gulo, pero dahil sa nagmamadali ka, mas lalo ka lang masasangkot sa gulo. Mas lalo lang kayo magkakaroon ng gulo na hindi maiiwasan. Ano? Lalo na kung mag-asawa kayo dito, Cancer. At tingin ko, Cancer, kulang ka sa paghahanda. Kaya kailangan mong maghanda dito, Cancer. Sinasabi ng baraha. At iwasan mo ang magmamadali. Ano? Kaya magkakaroon ng mga misunderstanding. May karelasyon ka man o wala, Cancer. Ano? Kung yung person mo, ikarelasyon mo or baka hindi mo pa karelasyon, nasa ligawan stage pa lang kayo, magkakaroon dito ng misunderstanding. Kasi nga, sa mga kilos mo at sa mga sasabihin mo. So, yung mga lalabas sa bibig mo or yung mga kilos mo, wala kang parang kung ano na lang yung lumabas. Kung ano na lang ikilos mo, ganun ka na lang. So, sa madaling salita, magkakaroon ng misunderstanding, misinterpretation. Okay? Lahat ng salitang lalabas sa bibig mo, kinakailangan mag-ingat. Kaya dito, takpan mo yung bibig mo. Huwag masyadong buka ng buka. Kailangan pag-isipan. Anahan mo muna. Okay? Huwag kang magmamadali. Kaya kailangan kalma ka lang. Yan ang, kumbaga, paalala to sa inang baraha. Kasi, sa pagiging padalos-dalos mo, no, hindi mo namamalayan, nasasaktan mo. Nasasaktan mo yung damdamin ng person mo, or baka yung mga binibitawan mong salita, talagang hindi taos sa puso mo. Ano? Katulad na sabi ko kanina, sinasabi mo, break na tayo. Pero totoo niyan, hindi ayaw mo naman makipag-break. Umalis ka na ng bahay, lumabas ka na dito, pero ang totoo niyan, gusto mong magpahabol. Ano? Gusto mong, lambingin ka. So, kung hindi ka seryoso, huwag mong babanggitin sa bibig mo. Kasi pag once, ang kailangan mo dito din, kasi sa lahat na kulang ka kasi sa responsibility. Maaaring yung person mo, kulang din siya. Ganon ka rin eh. Kaya, iwasan mo yung ganong pag-uugali mo. Maglabas ka ng salita kung talagang nararamdaman mo yon. Kaya, yung mga nilalabas mong salita, nasasaktan yung damdamin ng person mo dito eh. Malamang masasaktan mo siya, hindi mo maiiwasan. Ganon, may kaganapan sa inyo, kaya yun, bigla-bigla ka nalang magsasalita na iwan mo na ako, pero kung totoo, ayaw mo naman magpaiwan. Huwag mo na akong tatawagan, pero totoo, gusto mo magpatawag. So, kasi hindi mo namamalayan eh, mas nauuna yung emosyon mo. Kaya, yung sasabihin mo, masasaktan mo yung person mo. Kaya, yung bibitawan mong salita na kung hindi rin lang tao sa puso mo, hindi ka seryoso, kapag hindi ka nag-ingat, yan ang magdadala sa iyo ng gulo. Mas lalo kayong magkakagulo dito. Kaya this month of January, tingin ko sa iyo, hindi mo maiiwasang hindi matukso talaga kung anong bagay or tao or sa pananalita, kung action mo. Dahil ang tukso, everything eh. Hindi lang sa tao. Minsan ikaw sarili mo rin, tinutukso mo rin ang sarili mo eh. So, malamang na magkakaroon ka rin ng pag-aalinlangan. Pero sa nakikita ko, gagawa at gagawa ka rin naman ng aksyon. At malamang na yung mga aksyon na gagawin mo, dahil nga masyado kang magpapanik, malamang na unprepared ka. Kasi magiging impulsive ka this month of January. Para kang laging nagmamadali, para kang hinahabol. At malamang yan na magpapahamak sa'yo. Kaya kailangan mo talaga dito ng balance. Mag-dedicate ka ng time, oras, bago ka magbitaw magdeklara ng desisyon, magsalita, mag-isip ka muna, magmuni-muni ka muna bago ka magsalita. Isipin mo kung ano ang magiging outcome pag sinabi mo. At isipin mo rin na kung talaga bang galing sa puso mo yun. Talaga bang gusto mo makipaghiwalay? Gusto mong ganito ang mangyari? Gusto mo ba kayong magkaayos? Gusto mo bang kung ano man ang gusto mo? Para ba yung dreams mo? Gusto mo bang mag-propose sa'yo? So, kung gusto mo mag-propose, dapat ipakita mo na andun yung pagmamahal. Na andun na yung kasi huwag kang magpapahele. Minsan kasi, lalo kung ikaw ang Cancer na babae, minsan kasi ang babae may topak.
So, maging klaro ka dito, sinasabi ng baraha. The more na magiging klaro ka, the more na magiging maganda ang iyong love life. Okay? Kung may karelasyon ka, magiging maganda ang inyong pagsasama, ang inyong relasyon. Okay? So, yan ang sinasabi sa iyo ng baraha, Cancer. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong oras na inilaan at like, share, comment. Namaste po. Bye-bye.